Ang totoong sign ng peking kaibigan na kailangan mong makita. May mga kaibigan na sobrang sweet, sobrang bait, sobrang bilis maging close sa'yo, sobrang daming compliments o papuri tungkol sa'yo kahit bago pa lang kayong magkakilala. Sobrang intense sa umpisa pa lang ng pagkakaibigan nyo. Pero may kakaiba. Parang may mali. Parang may kaplastikan. Parang pilit ang ginagawa at sinasabi. Hindi lahat ng friendly ay totoo. At hindi lahat ng care ay genuine. Pag-usapan natin ang totoong sign ng fake na mga kaibigan at hindi ito yung obvious na traidor, kundi yung simple ang tirada kaya mahirap ipaliwanag pero ramdam mo. Narinig mo na ba yung love bombing? Meron ding tinatawag na bestie bombing. Ito yung tipong parehong-pareho tayo. Parang ikaw yung long lost na kapatid ko Yung best friend na tayo. Yung BFF kaagad kayo, pero kakakilala nyo pa lang. Ang mga secure na tao ay hindi basta-basta na-attach instantly. Ang totoong connection ay dahan-dahan, may investment. Kapag may sobrang bilis na intensity sa simula, madalas hindi yun authentic. Madalas insecurity yun. Hindi nila kilala kung sino ka, pero attach na attach kaagad sila sa'yo. Over-complimenting. May natural na compliment at may scripted na compliment. Alam mo yung difference. Yung totoong compliment, may eye contact, may presence, may consistency. Yung fake na compliment, sobrang exaggerated, sobrang scripted. Tapos, may distraction sa mata. Lahat tayo ay nakakaramdam kapag hindi authentic ang kaharap natin. Kahit yung fake na tawa, alam natin yan. Ramdam mo kaagad. Eto, yung presence. Diba? Presence is the highest form of authenticity. Kausap mo, pero hindi siya present. Nakatingin sa paligid, nakatingin sa phone, naghahanap ng mas importanteng makakausap o mapapanood. Ang totoong kaibigan ay present. Nagbibigay ng tamang atensyon kapag magkausap kayo. Pinaparamdam niya na ikaw ang mahalaga sa moment na yon. Ang peking kaibigan talk to you, pero ang totoong kaibigan are with you. Paano sila makitungo sa iba? Yan ang titingnan mo. Isa sa pinaka-accurate na test para malaman mo kung peke yung tao. Paano sila makitungo sa mga taong wala silang mapapala, kagaya ng mga service crew, mga cashier, mga basurero, di ba? Yung intern sa trabaho, yung pinakatahimik sa grupo. Ang presence at respeto sa maliliit na tao ang totoong indicator ng karakter. Madaling maging mabait sa taong may status, pero mahirap maging mabait sa taong mas mababa sa kanila. Invisible PR. May tinatawag na invisible PR. Ito yung image mo na nabubuo ng tahimik. Ito yung nabubuo ang reputasyon ng isang tao sa maliit na bagay na ginagawa niya. Yung simpleng pagbanggit lang ng pangalan ng isang tao. Hindi yung basta na lang tatawagin ng hoy, yung pagpapasalamat sa effort o serbisyo na ibinigay sa kanya kahit maliit lang. Pagbibigay ng oras sa kaibigan o kabaliktaran, kung ikaw ay bastos, walang respeto, nang i-ignore, arogante, mas mabilis kumalat ang negative image kesa sa mas magandang nagawa. Kaya madali mong makikilala ang peking kaibigan mula sa bibig ng ibang tao. Bakit may peking kaibigan? Hindi lahat ng peke ay manipulative. Minsan, insecure lang talaga sila. Minsan, natututo silang magpanggap ng personality nila para lang magustuhan sila ng ibang tao. Kapag pinipilit nilang maging perfect sa harapan mo, sigurado hindi mo makikita ang totoong siya. Fake ang karakter niya. Ang tunay na kaibigan ay hindi dapat scripted o performance lang para magustuhan mo. Ang epekto ng masakit na mga salita. Ang masakit na salita at pag-imbento ng kwento kapag ikaw ay nakatalikod ay kadalasang ugali ng peking kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay maingat sa mga kwento at salita na binibitawan kapag ikaw ay wala.
Kung gusto mong malaman kung totoo ang isang kaibigan, hindi sa sobrang intensity sa simula, hindi sa sobrang compliment, hindi sa sobrang pagpapakita ng loyalty. Tingnan mo ang presence, tingnan mo ang consistency, tingnan mo kung paano sila saong mas mababa sa kanila. Doon mo makikita ang tunay na karakter ng isang kaibigan. At tandaan, mas mahalaga ang tahimik na authenticity kesa sa maingay na performance.